sariling kanya, kahit na nag-isa, naligaw na tupa, siyang nabung siyang ay iniwan niya, upang ang isa'y mapabalik niya. Siya naman ay tumatawag din sa ating puso'y dinggin. Siya ay buksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Siya ay buksan at papasukin nang tayo'y pagpalain. Hindi pa ba? Hindi, ito. Naka-on na, di ba? Darating na naman sa pagsubok mo, isip ko'y naglalakbay na sa kawalan. Na naman ang isang araw sa buhay, doon ang buhay ko'y di ko na namalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw, ay nga ang kulang. Kayang at ng kalayuan, wala pala itong kabuluhan. Maala sa iyong buhay, at ang isang tupang ligaw. Na naman ang isang araw sa buhay, ang buhay mo di mo na malayan. Sa bawat sandali darating. Tataas mo lang, hindi gumalaw. Yung puti, masisira yun. Itong kabuluhan. Kung si Yaswa ay wala pa sa iyong buhay, kang isang tupang ligaw. Kang isang tupang ligaw. Markang isang upang bigaw. Kayo pong lahat na tumayo para sa ating kapilitong. Salamat, Yahweh. Elohim, salamat sa iyo. Handa mo ako sa lugar na pinili mo. Ang iyong presensya at pagdamay mo
nakilala ko ang pangalan mo. Salamat, salamat Yahweh Elohim. Tinuruan mo, iniligtas mo ako upang ang buhay ko maglingkod sa iyo, alang-alang sa kaligtasan ko. Elohim, salamat sa iyo. Yakda mo ako sa lugar na pinili mo. Ang iyong presensya at pag-akay mo, nakilala ko. Salamat, salamat Yahweh Elohim. Tinuruan mo, iniligtas mo ako. Upang ang buhay ko maglingkod sa iyo, alang-alang sa kaligtasan ko. Salamat, salamat Yahweh Elohim. Tinuruan mo, iniligtas mo ako. Upang ang buhay ko maglingkod sa iyo, alang-alang sa kaligtasan ko. Alang-alang sa alang sa tabi ng lahat ay manalangin. Aray ko, ba yun? Dakilang Yahweh na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Na sa loob ng isang linggo na kami ay gumawa, ay inyo kaming pinatnubayan. Maraming pong salamat at naligtas kami sa mga sakuna. Maraming pong salamat Amang Yahweh sa mga biyaya na amin natanggap, ang hangin, ang tubig at aming mga kinain. Maraming pong salamat sapagkat ito ay galing sa inyong mga biyaya. Sa oras pong ito, bago kami magpatuloy, hinihiling po namin ang mahalagang bendisyon, higit sa lahat ang kapatawaran sa aming mga pagkulang at pagkasala na inisip man o nagawa, hinihiling namin sa inyo ngayong hapon ng basbas at kapatawaran na kami inyong linisin upang maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Pinupuri at pinapasalamatan namin ang iyong kadakilaan, ang iyong walang hanggang biyaya at awa. Pinapasalamatan namin ang lahat mong kabutihan sa amin, sapagkat kayo ang inyong kagandahang loob ay magpakailanman. Nakikinig po kayo sa aming mga dalangin at sa mga hinaing, at hinihiling at pinapasalamatan po namin itong lahat. At hinihiling din po namin ang ngayong hapon ang banal na Espiritu nawa ang gumabay upang masalita namin ang mga kabutihan na ginawa ng aming tagapagligtas si Yahushua Messiah. Ang mahalagang dinadalang din po namin ang mga sa buhay na nasa ibang lugar na patuloy na patnubayan at pagpalain. At ang aming panambahan sa oras na ito ay inyo pong gabayan at patuloy namin dinadalangin hanggang sa inyong pagbabalik na kami makasamang lahat at walang maiwan kahit isa. Ang dalangin po namin ito, hinihiling namin lahat sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas, si Yahushua na aming Messiah, siya nawa. Purihin natin si Yahushua Messiah, hallelujah. Aming kapahingahan. Medyo nahilo ka. Sobrang init. Magandang hapon muli mga kapatid.
Ay happy Sabbath sa lahat. Sa hapon pong ito, ay bago tayo magdako sa ating magpapakain pang espiritual na katawan, ay dadako po muna tayo sa mga special song na mainyandog ng mga kabataan, Oh, matatanda sa rin. Mga nanay, mga tatay. mga nanay o mga tatay. Ah, pinaparawesan. Ban! Dito na kayo sa banda dito, mga ay, hindi na pala. Tama. Naisip. Parang wala si Liam. Ano title yan? Habang ako'y nag-iisa, kumakanta ng papuri, kaya usa'y iisip mga paghihirap at kusa sa buhay nating natahan. Kasama mo siya, kaligtasan at kapayapaan ng puso. Sa akin ay iyong pinadama, O Yahushua, dakila kang talaga. Buhay ko'y sa iyo inaasa, upang makarating sa kanlungan ng Ama. O Yahushua, dakila kang talaga. Habang ako'y nag-iisa, kumakanta ng papuri, kaya usa'y nisikap ang lihan na ginawa niya. Pagkasan na. Buhay ko'y sumisigla, umiginhawa, kaligtasan at kapayapaan ng puso. Sa akin ay iyong pinadama, O Yahushua, dakila kang talaga. Buhay ko'y sa iyo iaasa, upang makarating sa kanlungan ng Ama. Tarawis.
Ah, hindi. Dito una bagay mo. Tingnan mo to sa ano, simbola kung saan. Ay, oo. Sarabis. Ako'y magtitiwala sa iyo, Ina. Ilan tira? Pang ang kaharian ng Ama. Ay mapasok ko talaga. Wala huswan, dakila kang talaga. O buhay ko'y sa iyo iaasa. Upang makarating sa kanlungan ng Ama. O Yahushua, dakila kang talaga. O Yahushua, dakila kang talaga. O Yahushua, dakila kang talaga. Ano na? Pinaparawisa na. Separate me, oh yeah, from this world, yeah, Maya. I have done so much wrong. I don't want any. Ay, mainit na. Have the word can give is enough. Give me your love, give me your strength, your strength. The love that we can share, the strength that we can use. Knowing it inside my heart, my soul. Try to change my life again, try to push my tears away. I am lost, I am sick, come back to me. Revive my faith and trust in you. Kan My Jonas heart Brian with your command. Forgive my doubt, Faith in sin once again. This is very bad. Separate me, Separate oh me yeah, from this from world. this world. Maya, I've done so much wrong. I don't want any more. The love the world can give is enough. Give me your love, Give me your strength. the love That we can share, the strength that we can use. Knowing inside my heart, my soul. Try to change my life again. Try to push my tears away. I am lost, I am sin, come back to me. Revive my faith and trust in you. Renew my heart with your command. Forgive my doubt, faith and sin once again. Forgive my doubt, faith and sin once
again. In my belly and sing once again. Isang magandang hapon po, lalo na kay bro na naandito ngayon. Dahil pare-pareho naman tayo po, walang problema, dahil pare-pareho tayo ng sinasamba. Kaya lang di kami nagamit ng W, kaya makita natin U. Kasi W wala naman sa Hebrew language, saka J. Kaya ang ginamit namin ay U kasi yun ang nandun. Kaya Yahweh, Yahushua. Patuloy po nating pagparangalan si Yahshua Messiah. Kasi nagsimula tayo pagparangal sa kanya nung Sabado na siya ay tinanghal bilang una. Una, pinagtalakay natin yung relasyon ng Ama, si Yahushua at si Amang Yahweh. Sunod, tinalakay din natin si Yahweh bilang si Yahshua bilang Elohim. Tinalakay din natin si Yahshua bilang tagapagligtas. At ngayon, si Yahshua bilang hinirang na Messiah. Kaya na pong umaga, pinagtalakay na ni brother yung tungkol sa paglilingkod. Tunay po na sa paglilingkod, kailangan po natin yung tunay at buo, hindi nagdadala-dalawa, hindi nag-iisip ng kung ano-anong bagay, kundi diretso lang tayo, may direksyon. Kasi kapag walang direksyon, mahirap din naman po maglakbay. Di tayo makakarating sa ating paruroonan. Kaya nga yung mga auto ngayon, pag nagtatravel, alam na ng auto kung saan madaan. Meron ng, tawag doon? Yung bagang nakita natin sa auto na dito ang daan, na gano'n-gano'n, na gumagalaw. So, kailangan din po natin ang direksyon sa buhay. Lalong-lalo na tayo mga believer. Kapag ang direksyon natin ay kung saan-saan, wala tayong mararating, wala tayong patutunguhan. Kailangan natin ang isang direksyon, no left turn, no right turn, always forward, no backwarding. Kasi pag anong mangyari doon, hindi natin makikita at di natin masasalubong si Yahushua ng nakatayo. Kaya patuloy po nating parangalan. Sa tuwing hapon po ay pinaparangalan namin si Amang Yahweh, si Yahshua Messiah. Yung kasi ay full worship sa hapon. Yung pong mga pangarap natin, mamaya daw natin pag-uusapan yung pagpunta sa Leyte. Doon po kasi sa Leyte, napakaraming believer, iba-ibang grupo pero sama-sama pag-araw ng Sabat o nagkakatagpo, nagkakaisa. At walang, ibig sabihin nun, may kanya-kanyang, kasi ang pananampalataya natin depende sa ating gusto o hindi sa gusto. Kung depende sa pananalig natin na tinanggap natin kay Amang Yahweh, kay Yahshua Messiah. At nakikita natin yung mga nagkakasama-sama yan. Pero pag may iba, nagkakahiwalay at nagsasama-sama din naman sila. So yung ating nangyari sa atin ay nandito tayo dahil tayo magkakaisa ng isang isip, isang diwa, isang damdamin, kaya tayo magkakasama. Pag magkakaiba na ng damdamin at diwa, isip, yun, nakakahiwalay na yun. Kasi sabi nga, the same together, flock together, sama-sama yan. At nasasabihin doon sa parang, huy, kung dito ka, di ka naman kasama. Pero hindi naman ganon. Pero wag nating gawin, yun, kasi baka pag dating ni Messiah, sino ka? Di kita nakakilala. Oo, sasabihin mo, nagpagaling ka rin naman. Naniwala ka din naman. Pero pag sabi, yun ang masakit doon pag dumating na, alam naman natin na tayo hinuhukuman na at alam naman natin na tayo nahukuman na, pagdating niya, ready na lang. Ano po, brother? Kasi, doon sa isang video na ipinakita dyan, ang ni brother, yung tunog ng trumpeta po, sa iba't ibang dako sa buong mundo,
ay naririnig at maraming natatakot, maraming kinikilabutan. Ano daw ibig sabihin nun? Even scientists, hindi nila alam kung ano ibig sabihin nun. Pero tayong believer, alam natin na yun ay babala ni Amang Yahweh at niya sa Messiah na siya ay malapit na dumating. So yung mga babala ng trumpeta na narinig din po sa Laguna at Batangas, dito sa Pilipinas. At yung huli ay hindi ko natanda yung huli, parang dito sa ibang bahagi naman, malakas talaga yung tunog. Kung narinig po yung trumpet na, ang tunog po niya ay parang nakakapangilabot yung tunog. Yung iniprolong na drum, kumbaga sa drum na bass, basta ang hirap i-explain tunog. At alam po natin na yun ay isa sa mga babala. Isa po sa mga warning ay na pinapaabot sa inyo ay yung Green Sunday po. At magsisimula na po yan. Pero ang full implementation ay kailan? 2030. So ang Green Sunday, Green Sabbath po ay yung mangingili ng linggo. Ipapatupad na po yun at magsisimula yan ay alam ko sa elementary. From kinder, elementary hanggang sa full implementation na sa 2030 ang Sunday na pag ikaw hindi sumamba ng Sunday, talagang hindi na pwede. Kaya darating yung panahon yun, malapit na rin po. At bago dumating yun, alam na po natin na kailangan ang banal na ebanghelyo ay may pangaral sa buong mundo. At hindi na tayo ang gagalaw doon, ang banal na espiritu na. Pero tayo mga nagtuturo ay kasama pa rin. Gagamitin din kasi tayo. At mararamdaman din natin yung binabautismo na 3,000, 5,000 sa bawat araw. At yun na yung huli. 25, 26, 27, 28, 29, 30, meron pa tayong 6 na taon. Pero hindi yung pananakot kasi naman na dyan. Nakita nyo naman na po yata dun sa CYYM Talisay yung video ng Green Sunday. So yung warning po, kailangan mag-aware tayo kasi kung di tayo maging aware, ay magmamalay ka, naroon ka na doon, naiiwan ka na pala. So kailangan para tayo ay nakasabay, titinan din natin yung pinapakita doon. So dahil sa panahong ito, tayo ay hinuhukuman niya sa Messiah doon sa kanyang trono. Pag tumayo siya, sabi sa Daniel 12 ba yun, na pag tumayo siya, ay malapit na siyang babalik. Tapos na yung pag-uhukom. Kasi doon sa sasalubong na lang yung mga ligtas. Dahil doon sa nahukuman na. At dumako na po tayo sa pagpapahalaga kaya sa Messiah. 3 topic lang ito. Siya sa mabilang hinirang ni Messiah. At ikalawa, siya sa mabilang tao. Ang ikatlo, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nung siya ay nasa lupa pa po, ito po yun. Simula po tayo sa awit 2:2. Mapasin natin ang hirap unawain ng awit 2:2, pero makita natin, siya sa pala yun tinutukoy. So awit 2:2, chapter 2, verse 2. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda, at ang mga pinuno ay nagsasanggunian, laban sa Yahweh at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi. Yun po yung makita natin yan sa gawa mamaya, na pareho lang yung sinabi ng pinag-uusapan ng mga pinuno noon na nagsasanggunian sila. At lalo pa noong maalaala natin yung 3 pantas, nagtanong din yung hari doon sa dinaanan nila, na sabi, bumalik kayo dito at ako sasamba din. Pero sabi ng anghel, huwag na kayong babalik. Kasi yung pinahiran ay delikado. Kaya nga nagkaroon ng patayan blows noon sa mga bata. Sunod natin sa 61:1 ng Isaias. Ay mga kwan muna, yung mga preliminary, premonition. Isaiah 61:1. Tungkol kay Yahshua bilang hinirang na Messiah. Sabi po doon,
Ang Espiritu ni Yahweh ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ni Yahweh upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukasang bilangguan sa nangangabibilanggo. Makita po natin dito na kahit di pa tayo tapos, alam na natin sino yung sinugo na yon. Ay si Yahshua na yon. Sa awit 61:1. Ay siya ang pinahiran kasi. Hindi natin alam kung sino nagpahit pero siya ay pinahiran ni Amang Yahweh. Upang ipangaral ang mabubuting balita. Sunod, kanino daw ipinangaral ang mabuting balita? Sa maamo. Maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Kasi maraming mga grupo na hindi lang talaga nawiwindang bagbag na ang puso, o mga taong bagbag ang puso, o walang katahimikan, upang palayain ang mga bihag ng mga grupo ng iba't ibang pananampalataya. At may mga nabibilanggo din. At yun ay kanyang pinalaya. Yan, Daniel 9:25-26. Ito bilang hinirang ng Misaya, yun yung mga palatandaan na sa hinirang. Daniel 9:25. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli, itayo ang Jerusalem. Para ito yung pinag-aaral natin. Kaya tayo pa nag-aaral, laging interconnected, laging magkakasama. Kahit di naman nag-urusap yung mga speaker, kung bakit may mga bagay na magkakaugnay. So yung mga nagsasalita dito ay may gabay. Kasi di na dumadaan yung time na magkaka-interconnection ang pinag-aaralan. Maging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo ito ay matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwidbagay sa mga panahong mabagabag. Yung mangyayaring yun ay talagang panahong ligalig ang mundo. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman at gigibayan ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. Si Yahshua pa rin yun at ang wakas niyaon ay sa magitan ng baha at hanggang sa wakas, magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya niya. At ito nga yung mga mangyayari din sa kanyang pagdating na never na mangyayari pa uli. Kasi wala na yung last na pangyayari, super lindol, talagang mawawala ang mga area kung saan, di na magkakatagpo. At pagkasira ay yung digma at pagkasira ay ipinasya niya. Si Yahshua Messiah yon sa kanyang malapit ng pagbabalik. Matthew 3:16-17. Lahat ng pinag-aaralan natin ngayon ay tungkol kay Yahshua sa kanyang pagsilang at sa kanyang pagbabalik. Sabi po, tama naman pala. 3:16-17. At nang mabautismohan si Yahshua, lumabas na. At nang mabautismohan si Yahshua, pagdakay umahon sa tubig at narito nabuksan sa kanya ang mga langit, nakita niya ang Espiritu ni Yahweh na bumabang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, siya kong lubos na kinalulugdan. Siya na po yun. Yung kanina, mga hula-hula pa lang. At ito na, nabautismo na ni Juan. 16:16, Matthew pa rin. Yung panahon po talagang napapagtiisa naman. Iisipin mo lang na nasa Bagyo ka, lalamig na yung pakiramdam mo.
16:16 ang sabi ganito, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Misaya, ang anak ng Yahweh na buhay. Pinapakilala na bilang hinirang siya ang Misaya. At sa mga apostol, si Pedro ang yung unang nagsabi at nakakilala na si Yeshua ang tunay na Misaya at anak ng Yahweh na buhay. Lucas 4:18-21. (18 to 21). Ganito ang sabi, sumasa akin ang Espiritu ni Yahweh, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. O saan para dapat mangaral? Sa mga dukha. Kasi nga naman, di nga tinatanggap ng may mga yung matataas. Sa high society, average society, pambihira. Pero bakit yung mga dukha ang papangaralan? Kasi madaling maniwala doon sa mga sinasabi. Ako'y sinugo upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Katulad din po yung kanina doon sa na ganoon ang content. At yung mga bihag upang sa pagkaligtas, mga bulag upang makakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Maraming nangaapi ang na-resolve ni Yahshua Messiah. Verse 19, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ni Yahweh. 20, at binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat na nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. Ito si Yahshua nagtuturo na. Kumbaga ko lahat ng nakatitig habang si Yahshua ay nagsasalita na bata pa siya noon ay nakatitig na sa kanya at nakikinig. At siya nagpasimula magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatan ito sa inyong mga pakinig. Yun po, yung unang bahagi ng pagkakahirang sa kanya. Juan 4:25-26. Maraming nakinig at nagtataka sila kung saan nagkuha ng karunungan si Yahshua Messiah. 1:4-25. Ay, saan ba yan? 30-31 na pala. May 30 ba ang Juan? For hiniwa-hiwalay. Ito pala yung Juan 4:25. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Misaya, na napagparito niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya niya, so ako na nga, ako na nagsasalita ay sa iyo ay siya nga. At alala po ninyo, ito yung babaeng Samaritana. At sa 30, nagsilabas sila sa bahay at nagsiparoon sa kanya. 31, samantala pinamanig sa kanya ng mga alagad na magsasabi, Rabi, kumain ka. Yung dito yung bilang tao na siya, ay di pa pala ako doon. Mamaya, bilang tao. Yung awit 2:2 ay nato ang kahalintulad ng Gawa 4:26. Gawa 4:26. 3 araw po kaya akong sumama ang pakiramdam, laging hilo, laging mababaliktad. Pero gumaling naman nung hapon na ng Biyernes, kaya sabi ko masimba ngayong araw. Kaya nandito. Pero may may patawag doon. May hindi ko maintindihan sa loob ng aking katawan kung ano yan. 4:26. Nagsita yung handa ang mga hari sa lupa. At ang pinuno ay nagpisan laban kay Yahweh at laban sa kanyang pinahiran. Ito pa yung katumbas ng awit 2:2. 27, sapagkat sa katotohanan
sa bayang ito'y laban sa inyong banal na lingkod na si Aswa na sa mong pinahiran ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato kasama ng mga hintil at ang mga bayan ng Israel ay nangagpisan-pisan. Gawa pa rin 10:20, 10:38. Init. 10:30. Yan, hangin. Sa mga bagay si Yaswa na taga Nazaret kung paano siya ay pinahiran ng Yahweh, Yahweh pala ang pumahid ng Yahweh ng Espiritong banal at ang kapangyarihan na naglibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat na mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Yahweh. Si Yahweh mismo ang nagpahid nagpahid kay Yaswa sa magitan ng banal na Espiritu. Yun ay sa 10:38. 17:3. Sabi dito ay nabinuksan at pinatunayan na kinakailangan siya so ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Yaswa, anya sa akin ipinangaral sa inyo ay siyang Misaya. O si Yaswa ay siyang Misaya. Ito na yung unang bahagi na si Yaswa hinirang na Misaya. Dumako tayo si Yaswa bilang tao. Anong talata ang alam niyo na siya ay talagang tao? Anong talata yun na meron siyang may ano ng tao talaga, umiyak. Anong talata yun? Mateo, Juan 11:35. Mamaya natin dadaanan. Bilang tao, laminta muna sa hula. Isaiah 7:14. Kasi hindi tao, hindi naiyak. 7:14. Kaya't ang Yahweh nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pero dito sa iba daw salita ay ito hiwa-hiwalay. Kinakalagay dito Emmanuel. Yung siya sa bilang tao, pinangalanan muna siyang, tinawag muna siya bilang Emmanuel. At natin na ituloy na natin sa Marcos 4:38. Yan. Bilang tao, tatawagin siya Emmanuel. Marcos 4:38. Ay, tumut. Ito na sunod na talata. Sa'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kudson. At sa'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bang anuman sa inyo na mapahamog tayo? Yan. Pinakikita pa rin na ang tao ay natutulog. Tulog na tutulog doon sa hulihan ng bangka. Ay, takot na yung mga alagad. Kasi lumalakas yung hangin. Yun ay isa sa mga palatandaan na sa tao na, kaya natutulog. 6:31, dito rin. Ano pa yung ibang pagkakilalang bilang tao? Sinabi sa kanya, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, magpahinga kayo ng kaunti sapagkat marami ang nagpaparoot parito at sila hindi man lamang magkapanahon na magsikain. Hanggang 32. At nagsiyahan silang nangasa daong at nangapa sa ilang dakong ilang at bukod. Nakita natin dito na si Aso ay napagod rin doon sa dami ng taong kanyang tinuturuan. Tapos itong babasahin natin sa ibaba, lalong dumami yung tao na dumating. Lucas 2:7.
At kanyang ipinanganak ang panganay na niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tutuluyan. Yung sa Lucas 2:7 po ay nung siya ay ipanganak, siyempre binalot ng lampin. Tulad niya may sanggol tayo, binabalot ng lampin na inihiga sa sabsaban. Kasi noon wala na silang matuluyan. 1:14, tinan na malapit na tayong doon sa pag nagtangis siya. Basahin tayo 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gana sa bugtong ng Ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Si Yesu po yun, napuspos ng biyaya at katotohanan. Siya yung nagkatawang tao. Pero pag minamas na natin dito, wala naman yung 11. Dumakot tayo sa 11:35. Anong talata yun? Anong nakasulat? Tumangi si Yaswa. Yun lang ang laman ng 11:35 ng 1. Tumangis, 3 word lang. Tumangis si Yaswa. Ibig sabihin, ang tumangis ay nasa katawang o anyong lupa, tao. At anyong tao bilang tao. Umiiyak. 19:28-34. Dito pa rin sa Juan. At pag bubulay-bulay natin, ipinanganak, may lampin, binautismuhan, siyempre tao, at tumangis pa at napagod, nagpahinga din. 1928 naman tayo. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Yeswa na ang lahat ng bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Yan. Bilang tao, siya ay nauuhaw din. Saan nangyari yun? Yung nauuhaw siya, yan, nasa krus na siya. At anong pinainom sa kanya? Mapait na suka pa. Dami naman tubig, bakit suka pa? Ay, ano ba yan? 34. Gayon man pinagdagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Kaya nga sabi niya, ni Dimas ba, Simeon, maliban daw na ito, may pasok ng daliri. Ay maniniwala siya na siya nga, ay grabe talaga. May mga tao hanggang ngayon, to see is to believe. Yan, pinaglampasanan ng sibat. Ibig sabihin lampas pala yung pagkasibat sa kanya, tatagiliran, lumampas sa kabila. Roma 1:3, ano sila sabi sa Roma 1:3? Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David at ayon sa laman. Ayon sa laman, yung kanyang kapanganakan. Hebreo 2:14-17. Yun lang, simpleng sinabi, anak ni David ay pinanganak ayon sa laman. Hebreo 2:14-17. Ipaalala mo sa kanila mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ni Yahweh, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa Timoteo, sorry po. Timoteo bagay. 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, sila may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yung may paghahari sa kamatayan, sa mga katuwid ay ang dyablo. At maligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang mga binhi ni Abraham. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoting maawain at tapat sa mga bagay na ukol kay Yahweh upang gumawa ng pangparubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Yan po yung laman ng Hebreo 2:14-17.
Ah, ito yung mga naging dahilan kung bakit tayo yung mga kaya na tayo natubos na. At nalipol yung kamatayan na instead na tayo mamatay pagdating niya, tayo na may maligtas. Hindi na yung walang kaligtasan. 1:142 at dadako na tayo ma, sa ano yan, 1:142. Sabi doon, dito nakakilala niyo ang Espiritu ni Yahweh, ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Yeshua ay naparitong nasa daman ay sa Elohim. Kaya pala may mga relihiyon na ang pinapangaral nila tao lang talaga ano po. At hindi na pinapakilala yung pagka-Elohim ni Yahweh Messiah. Itong nasa 4:2 ay dapat din pala natin isama sa pangaral na ipahayag din natin na parito siya bilang tao kasi siya nga pinanganak sa ano po, sa Bethlehem. Bilang tao, napagod, nagutom, nasaktan. At nung siya magutom, kumain siya at ang isa sa mga nakain niya ay sa Galilea pala maraming isda tilapia. So tilapia ang kinain ng isda. Yun pala ang pinakamaraming isda doon sa Galilea. At dumako na tayo sa matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ito'y pare-pareho pero titignan niyo yung dulo. Ano po? Unahin ko yung Mateo 21:1-11. Halos yung itong apat na Mateo, si Marcos, Lucas at Juan, yung unang pahayag nila pare-pareho pero yung mga ending nila iba-iba. Tingnan po natin. Mateo 21:1-11. Basahin po natin ang 1-11. At nang malapit na sa Jerusalem at nagsitating sa Bitpagi sa bundok ng mga Olibo, nagsugos nga siya sa ng dalawang alagad. Tandaan po yung katulad ito mamaya doon sa Marcos. At na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay na sumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasama na isang batang asno, kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. Kung sino man ay magsabi ng ano man sa inyo, sabihin ninyo kinakailangan siya ng Elohim at pagdakay kanyang ipapadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pagitan ng propeta na sinagsasabi, sabihin niyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo, nakasakay sa isang asno, isang batang asno na anak ng babaeng asno. Si Paron ang mga alagad at ginawa ang ayon sa pinag-utos niya sa kanila at kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga tao ang kanilang mga damit at dito siya ay sumakay. Ang araw po ito, araw ng linggo, nang sumakay siya sa asno. Anong ginawa ng mga tao? Nilatag sa daan ang kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang damit. At ang iba nagsiputol ng sanga ng punong kahoy at ang nilatag sa daan. At ang karamihan na nga sa unahan niya ay nagsisunod na nagsisigawan, nagsasabi, Hosana sa anak ni David. Mapalad at maparito sa pangalan ni Yahweh, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok siya sa Jerusalem ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng karamihan, ito'y ang propeta, Yeshua na taga Nazaret ng Galilea. Yun po yung content ng Mateo 21. Tingnan natin yung Marcos 11:1-11. Saan lang na sila nagkakaiba. Ito ulit parang ganun lang ulit. At nang malapit na sa Jerusalem, sa Bitpagi at sa Bitanya, sa bundok ng Olibo, sinugo niya ang dalawa ng kanyang mga alagad. At sa kanila sinabi, magsiparoon kayo sa taong nasa tapat ninyo, sa nayon. At pagkapas ninyo roon, masumpungan ninyo isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Inyong kalagin sa at dalhin ninyo sa rito. May nagkaroon ng shortcut ano po. At kung may magsabi sa inyo, bakit niyo kinagawa ito, sabihin niyo, kinakailangan siya ni Yahweh at pagdakay pinadala siya rito. At sila nagsiyahan at kanila nasumpungan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at siya'y kanilang kinalag. Ang ilan sa ng katayuron ay nagsabi sa kanila, anong ginagawa ninyo? Inyong kinakalag ang batang asno. May counting version na ano po. Sinabi sa kanila ayon sa sinabi ni Yeshua at pinabayaan nilang siya ay magsialis.
At ninilas nila ang batang asno kay Yasua at inilagay sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit at ito'y sinakyan ni Yasua. Marami ang nagsilatag ng kanilang damit sa daan at ang mga ito'y may mga sanga na kanilang pinuputol sa mga parang at ang nangasaunahan at ang nagsisunod ay nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ni Yahweh. Mapalad ang kaharian ang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David, Hosana sa kataas-taasan. At pumasok sa Jerusalem sa templo at nang malingap siya sa palibot-libot ang lahat ng bagay at palibasay hapon na ay pumaroon siya sa Bitanya na kasama ang 12. May napasin kayo, may ibang sulat si Marcos. Tira naman natin si Juan. Si Lucas 19. Lucas 19, 29 to 44. At nangyari na isang nangyari na nang siya'y malapit na sa Betpage at Betanya sa bundok na tinatawag na Olibo, sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi, magsiyaon kayo sa inyong lakad. Sa katapat na nayon, sa pagpasok niyo roon, masumpuan ninyo isang nakatali na batang asno na hindi pa nasasakyan ng sino mang tao. Kalagin niyo siya at dalhin niyo siya rito. At kung may sino mang tumanong sa inyo, bakit nyo kinakalag? Ganito ang inyong sabihin, kinakailangan siya ng Yahweh o ng Elohim. Nagsiparaw ng mga sugo at nasumpuan ng ayon sa sinabi niya sa kanila. At nang kinalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanilang may-ari, ba't kinakalag niyo ang batang asno? Sinabi niya, kinakailangan siya ni Yahweh. At nila siya kay Yasua at dinilagay ang kanilang damit sa ibabaw ng batang asno. Sinakay nila si Yasua sa ibabaw noon. At samantalang sa lumalakad, inilatag nila ang kanilang mga damit sa daan. At nang nalalapit na siya sa libis ng bundok ng Olibo, ang buong karamihan alagad ay nagpasimulang magkatuwa, magkapuri sa Yahweh ng malakas na tinig dahil sa lahat ng gawang makapangyarihan na kanilang nakakita. O iba na yung version doon sa dulo. Na sinasabi, mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ni Yahweh, kapayapaan sa langit, kalawalhatian sa kataas-taasan. At ilan sa mga Parisiyo mula sa karamihan nagsabi sa kanya, Guro, sabayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot si Yasua, sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. At nang malapit niya, sa nakita nila ang bayan at ito kanyang tinangisan. Yan, tumangis na dito si Yasua. Pero doon sa yung tatlo din nila nabanggit na tumangis, na sinasabi kung sa araw na ito, ay nakilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na naukol sa kapayapaan, datapat ng ipawang nagtatago sa inyong mga mata. Sapagkat dating sa inyo ang mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila, at ilulugso ka sa lupa. At ang mga anak mo sa mga loob mo at sa iyo, hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kababato sapagkat hindi mo makilala ang panahon na sa iyo pagdalaw. So nagkaroon ng pagkaiba yung version ng ni Lucas na may nabanggit na iba na. Atin na naman natin si Juan kung ano naman yung kanyang ending. 1:12 to 19. At tingnan natin dito, nang kinabukasan isang malaking karamihan nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na siya ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas na sumalubong sa kanya at nagsigawan, Hosana, mapalad at maparito sa pangalan ni Yahweh sapagkat ibigay ang hari ng Israel. At siya pagkasumpong sa isang batang asno, sumakay doon, gaya ng nasulat. Iba na sumakay na agad siya. Samantalang doon, pag pinakuha pa. Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion, at ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito hindi na pag-unawa ng alagad na sa pasimula. Ngunit nang si Yasua ay malulhati na
ay nakakali na naalala ang mga bagay na ito, sinulat tungkol sa kanya at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Ang karamihan nga kasama niya nang tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at sa ibangon sa mga patay ay isang nagpatutuo. Dahil dito rin naman ang mga karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kanya sapagkat nabalitaan nila na siya'y gumagawa ng tandang ito. Ang mga Pariseo ay nagsang-usapan, tingnan niyo kung paanong kayo walang anumang nanaig dahil ito ang sanlibutan ay sumusunod sa kanya. Oh. Napansin niyo po yung apat na nagkwento, iba-iba ang version pero yung simula isa, pare-pareho din sila doon pero yung mga ending nila ay may iba ng kahulugan. Siya po yung matanggumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Siya naman po ay ginagawa ng mga Katoliko tuwing Linggo di Palaspas, papabindita ng mga palaspas. Sa Sabado po ay iba naman po yun, pero kay Yosua pa rin. Huling hapunan sa Gethsemane at paglilitis kay Yosua ang ating tatalakayin. Tayo po ay tumayo na para sa ating response. Ang response po natin ay, sapagat ang Elohim ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. May kaunahan din sa ating binasa, pinag-aralan, tayo naikot yata. Madali naman tandaan at tayo po ay magsimula. At simulan po natin ang pagbasa. Magkaingay kayo na may kagalakan kay Yahweh, kayong lahat na lupain. Sapagkat maglingkod kayo na may kasayahan kay Yahweh, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Yahweh ay siyang Elohim. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanya. Tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Response? Magsipasok kayo sa kanyang pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin niyo ang kanyang pangalan. Response? At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Response? Ano nga po ang dakilang pag-ibig ni Yahweh? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ni Yahweh sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay magmapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay dadako na sa ating pagkipag-usap sa ating Amang Yahweh at yung mga kalaingan natin, mga kagalingan sa karamdaman, ipanalangin na po natin lahat, ang lahat ng naalaala nating mga alalahanin sa buhay. Tayo po ay magsimula.
Look at my. Dakilang Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan po namin ang lahat at kami ay nagpupuri ngayon sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Espiritu na gumagabay sa amin ay pinapasalamatan namin. At ang katotohanan nalaman namin na kayo ang tunay na Elohim at tagapagligtas ay pinapasalamatan namin. Kaya sa hapon pong ito, kaming lahat ng narito ay nagpupuring lahat sa puso, sa isip at sa aming gawa. At pinupuri ka namin ng walang hanggan at pasasalamat na walang hanggan. Sa loob po ng nagdaang araw, muli namin inaalala at pinapasalamatan din ang buhay na aming dinanasan at sa mga susunod na mga araw po, gayon din dinadalangin namin muli na kayo gabayan at patnubayan. Dinadalangin po namin ang kongregasyon na ito na pagpalain mo po at palakasin ang kanilang pananampalataya. Patuloy po nilang matamo ang mga biyaya mo sa araw-araw. Nadalangin ko din po ang aming mga anak na nasa malayong lugar. Sana po sila inipagpalay at bigyan ng hanap buhay na makakatulong sa kanila. Nadalangin ko din po ang mga mahal sa buhay na iba pa na inipang gabayan din at makasumpong din ng mabuting balita. Ang mga kamag-anak ng mga tao sa lugar na ito, inyo din pong akayin at tawagin. Ang mga tao sa lugar na ito po ay pagpalain mong higit. Ang mga nananahan sa tahanan sa lugar na ito, kasamahan ng mga kongregasyong ito, inyo pong lahat nagabayan at pagpalain ang mga anak nila at ang buong pamilya. Dinadalangin din po namin ang panahon ay maging maayos nawa upang hindi kami nagkakaroon ng alalahanin sa araw-araw. Dinadalangin din po namin na kayo po ang maghari sa aming buhay upang magampanan namin ang mga bagay na naukol sa inyo at naukol sa pananampalataya namin sa araw-araw. Bigyan po kami ng matalino at malakas na katawan at malusog na isipan at higit sa lahat, makabahagi pa kami sa mga tao na nangangailangan ng inyong pagliligtas. At lahat ng ito, dinadalangin namin at hinihiling ng bawat isa ay pagpalain at palakasin, pagalingin sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas, si Yahushua Messiah, siya nawa. Tayo po ay umawit. Nahilo. Sa pagsubok sa buhay ko ay lumalago at tumitibay
sa latin natatati at sakit ang danasin ko sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin ang kailangan ko ay tulong mo. Ang pagsubok na dumating sa buhay kong naninindig ang ako mo, O Yahweh. Salamat Yahweh, sampay na dulot mo sa iyo. Salamat di agdiwan ng bagyo. Mukha mo'y mapapalas ka, di mapagmahal. Sarili kong ito ay tunay na di ko kaya tiisin ang kailangan ko ay tulong mo. Ang pagsubok na dumating sa puso kong naninindig ang ako mo, O Yahweh. Ang ako mo, O Yahweh. Dakilang Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan po namin ang mga biyaya at pagpala na natanggap namin at binabalik namin sa inyo. Sana po ay magamit ito sa kaunlad ng kongregasyong ito at ng aming sariling buhay. Hinihiling po namin at inadalayan sa inyo ang lahat ng ito sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na siya sa Mesaya, siya nawa. Purihin natin si Amang Yahweh. Samayin niyo sa ating lahat ang kapayapaan. Huwag muna po kayo umalis at meron lang po ako ibabalita. Po, sige po. Nag-message po sa akin si Brother Victor patungkol po doon sa Talisay. Sabi niya, ang pamasahe mula Matnog, papuntang Baybay Leyte, di ba? Ay 1,000 per head, pabalik ay 2,000. Pero may sabi pa sa iyo, pamasahe mula rito ay hindi niya binabanggit, papunta ng Sorsogon. Ang sabi ni Brother Vic,
kung makakagawa ng paraan, makapag-arkila ng sasakyan, sabay-sabay. Sinabi ko naman kay Brother Big na kami ay hindi makakasama. Dahil sabi ko nga, ng dahilan kasi sa lugar namin ay laging nag-run out. Ito ba? At sa ngayon ay laging umuulan. So, ang napipirwisyo po yung trabaho ng aking mga anak. Kasi home-bake na sila. So, napag-usapan namin na pag-iipunan namin, hati-hati kami pag-iipunan, nagbibili kami ng generator para sa kanilang magagamit na trabaho. Kaya po, hindi po kami makakasama sa Baybay Leyte. Pero doon sa revival, sa Sorsogon, sama-sama. Yak yun po. Kailangan sama-sama po tayo. Ngayon, hintayin natin si Brother, si Kanida, kung ano po ang ibabalikan. So magandang hapon po sa lahat. Happy Sabat. Ito rin po ay may kaugnayan. Doon pa rin sa plano, sa pakikiisa natin sa gaganaping fellowship ng Baybay Leyte, Biliran, Bicol, at meron pang iba't ibang mga EDA or mga churches doon sa Bisaya na dadalo. Possible may mga taga Cebu. So yun po yung isa sa inahandaan natin. At maliban doon sa naipahayag na balita ni Brother Ising, ay ako po ay magtatanong sa inyo. Wala po ditong ipipwera, bata, matanda, ay kung sino po yung willing na sumama. Unahin natin ang mga magulang. Mga magulang po, sa pamilya ni Brother Ising, confirm na hindi sila makakasama. Kayo po, Brother Buboy. Willing kaya lang walang datong. Ilan po? So na rin malaman, ilan lang inyong budget. Baka biyayahan tayo ng banal na ama, hindi natin alam. So pero yung Kami tatlo. willingness nandyan, so pero merong budget. Kahit paano. Ano lang, yung ano lang yung gift. Pagaling ka muna. Pagaling ka muna. Adam. Ang hirap sa niya, sa biyahe. Kasi ang Hindi ko kaya. wait lang po, sino ba pa ang gustong sumama? Wala. Okay. Wala. Sister Nani. Ano pa? Sister Leonor. Alam nyo ba? Kung itong imbitasyon ay imbitasyon na ng banal na ama, sasama kayo o hindi? Wala